Isang madre huling-huli sa CCTV. Nambugbog ng isang binatilyo hanggang sa makapatay. Hello Ragnarokers! Magandang araw sa inyong lahat. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta ng aking mga videos at subscribers ng channel na to. Bago natin simulan ng video, ipapaalala ko lang na ang premium giveaway natin sa January 31 ay still going. So, kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe at panoorin ang video na premium giveaway. I-comment ang inyong in-game name at ang premium na gusto nyong mapanalunan. And then, like, share nyo lang ang video and yun lang. Okay, simulan na natin ang video na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Ymir's Notebook. So, Ymir's Notebook, ano nga ba ito? Paano ba ito gamitin? Worth it ba ang gastos na gagamitin nyo dito? At paano ito makuha? Simulan natin. So, ano ba ang Ymir's Notebook? So, tingnan natin kung ano ang Ymir's Notebook. So, ito ay function item, a notebook stained by the blood of Ymir, the legendary giant. It allows mortal to travel in time. So, basically, ang ginagawa ng Ymir's Notebook ay pwede niyang isave ang current state ng inyong character. And then, pwede nyo siyang i-load sa another time. Kung ano ang state ng character nyo, kunyari mayroong kayong Agi build or kahit na anong build pa niyan, at pwede niya may save yung runes and then yung mga skills. So, sobrang effective nito. Ito yung ginagawa ng mga advanced na players. Kaya sila nakakapag-unli reset ng kanilang mga stats, skills, and runes. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng skill reset na wand and hindi nyo na kailangan gumamit ng eternal rock at hindi nyo na kailangan gumastos sa pag-reset ng runes nyo. Pero, gagamit kayo nito one time only. So, ipapakita ko sa inyo later. Pinag-aralan ko muna siyang gamitin kasi hindi talaga ako nag-google. Bali, meron lang akong ka-guild na nagsabi sa akin na, na ang Ymir's Notebook ay para makapag-unli reset. Yun yung silbi ng Ymir's Notebook. So, eto naman. Ang second na question is, worth it ba ito? Syempre, worth it to. Bakit? Kasi unli reset guys. So, by the way, sorry. Meron pa pala akong nakalimutan. Ito nga palang Ymir's Notebook ay shared ng lahat ng character nyo. So, pwede nyo kayo mag-reset ng skills, stats, and runes for every character. Meron akong tatlong character at meron ditong tatlong slot na pwedeng pag-savean. Hindi ko alam kung ang nakabase itong save points na to base sa number ng characters nyo. So, yun ang hindi ko alam. O kaya naman talagang tatlo lang siya by default. So, hindi ko pa alam yun. Hindi ko masasagot yun. Pero pwede kayong bumili ng slots. So, kung mag-a-add kayo ng slot, ito ay magko-cost ng 800,000. So, next question na tayo. Doon na tayo sa kung worth it ba ito. So, worth it to. Gaya nga ng sabi ko kanina. Bakit? Kasi, pwede na kayong makapag-reset ng stats, skills, and runes nyo ng paulit-ulit. So, ipapakita ko na sa inyo kung paano to gamitin, guys. So, gaya na sabi ko, kailangan nyo ng eternal rock. Kailangan nyo na skill reset na stick at saka kailangan nyo i-reset yung runes nyo one time only, okay? So, one time lang naman siya. Napakadali lang naman kumuha ng Eternal Rock. So, kung kunyari, meron kang isang extra character slot, gumawa ka lang ng isang character at palibelin mo lang ng 40 or 50 yata or basta 30-40, basta makakuha yun ng extra Eternal Rock and skill reset stick. So, ipasa nyo lang sa main character nyo kung kulang kayo. So, sa lahat ng mga hindi pa nakakalam kung paano mag-reset ng stat, meron akong video about that. So, i-search nyo na lang doon sa aking playlist. Pero, papakita ko na rin sa inyo para madali. So, andito lang siya. Yan kay Reyno Jose. So, magpa-reset lang kayo dito.
And then, bawal nyong gamitin guys ang Immerse Notebook sa loob ng guild nyo yata, tsaka sa mga building, sa loob ng mga buildings. So, kailangan nasa labas kayo ng town. Or nasa town kayo mismo. Pero sa labas ng mga buildings. So, hindi ko rin alam yung kanina. Ginamit ko lang dahil nag-build. Tapos sabi, dapat nasa labas daw ako ng buildings. Yan. So, pagka-reset nyo ng inyong stats, ang gawin nyo, gamitin nyo na yung reset na skills. Yan. So, reset na yung skills natin. Reset na yung stats natin. Ang huli natin gagawin is reset natin yung ating runes. So, yan. Reset nyo lang yung runes nyo mula sa pinakagitna, yung pinakaumpisa. So, magko-cost lang naman siya ng depende kung gaano na karami yung ginastos nyo dyan sa runes nyo. By the way, ang runes pala ay mayroon siya siyang time lang na pwedeng gamitin. So, make sure na it's 10 AM to 9 PM yata siya pwedeng gamitin. Beyond that, hindi na siya gagana. Yun ang alam ko, don't take my word for it, but yun yung base sa aking kaalaman. So, kapag na-reset nyo na yung stats, skills, and yung runes nyo, pwede nyo nang isave yung current state nyo since reset na lahat. Pero, ito ang hindi ko rin sure dahil hindi ko pa rin na-try. So, kung magre-reset kayo, kunwari, hindi ko alam kung kailangan nyo tanggalin yung mga gamit nyo sa character nyo. So, sa mga nakakaalam naman dyan, or yung magta-try, pwedeng paki-comment na lang below. So, hindi ko pa rin kasi na-try. Para lang malaman din ng susunod na manunood ng video na to. Para makatulong, okay? So, I suggest na siguro tanggalin nyo na rin yung mga gamit nyo bago nyo isave yung current state nyo. So, ayan, na-reset na lahat ng stats, skills, and then runes nyo, double check nyo lang. Then, eto na, gamitin nyo na yung Immerse Notebook. And then, save or store nyo na yung current na state ng character nyo. And then, ayan, wala. Diba? Okay, pwede na kayong maggawa ng kahit na anong build, guys. So, kunyari, gagawin nyo na bit build or kahit na anong build. Mag-eksperimento kayo ng runes. Bahala kayo dyan. Mag-eksperimento kayo ng skills. Kung ano ang mas depende sa monster na pinapatay nyo. Depende sa sitwasyon. Kung ano yung pwede nyong gamitin na build based sa sitwasyon. Hindi lang naman siguro ako ang magsasabi sa inyo na napaka-importante ng Immerse Notebook. Okay? So, nasagot na natin yung kung paano, kung mayroon kayong katanungan doon, comment nyo lang sa comment section at sasagutin ko yan kapag ako ay online, okay? Ang second question natin, nasagot na rin natin, worth it ba ito? So, yes na yes. And then, ang third naman na pag-uusapan natin ay kung paano ito kunin. So, ano ba ang requirements para makuha nyo yung Immerse Notebook? Kailangan Class C kayo. So, tuturo ko na sa lahat ng mga Class D dyan. Ito ang step by step na dapat nyong gawin para maging Class C.
Okay? I hope na nakatulong ang video nito sa inyo. At thank you sa lahat ng mga sumusuporta ng channel na to, and I hope I see you on the next video at support local YouTube channels. And as always, rock on!